At sinuman sa inyo ang maging matimtiman at masunurin kay Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kabutihan at katuwiran. Sa kanya ay aming ipagkakaloob ang gantimpala ng 2 ulit at aming inihanda sa kanya ang nag-uumapaw na panustos at kasaganaan ang paraiso. O kayong maasawa ng propeta, kayo ay hindi katulad ng ibang mga babae. Kung kayo ay nangangamba kay Allah, huwag kayong maging malambing sa inyong pagsasalita sa mga lalaki. Baka kaya siya na ang puso ay may sakit, alalaang baga, may hangarin ng kalasuan, pagkukunwari, pakikiapid ay magnasa ng kahalayan. Datapot mangusap kayo sa kanila ng salitang makatwiran at kayo ay manatili sa inyong tahanan at huwag kayong gumawa ng nakakaakit na paglalantad ng inyong sarili na kagaya noong panahon ng kamangmangan at magsipag-alay kayo ng sala o takdang pagdarasal o magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo. Hinahangad lamang ni Allah na mawala sa inyo ang pagkapahamak o kasamaan at kasalanan o kayong mga kapamilya ng propeta at gawin kayong dalisay at walang bahid dungis at inyong alalahanin o kayong mga kapamilya ng propeta ang mga talata ng Quran na dinadalit sa inyong mga tahanan at ang hikma o karunungan, katotohanan si Allah ay ganap na mapitagan at lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Katiyakan, ang mga Muslim na lalaki at mga Muslim na babae, ang mga sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang babae, ang mga masunuring lalaki at mga masunuring babae kay Allah, ang mga matatapat na lalaki at mga matatapat na babae na nagsasabi ng katotohanan sa kanilang pananatili at gawa, ang mga matsitsagang lalaki at mga matsitsagang babae sa pagsasagawa ng lahat ng mga tungkulin na iniatas ni Allah at pag-iwas sa lahat ng kanyang ipinagbabawal, ang mga mapagkumbabang lalaki at mga mapagkumbabang babae sa harapan ng kanilang Panginoon na si Allah, ang mga mapagkawang-gawang lalaki at mga mapagkawang-gawang babae na nagbibigay ng katungkulang kawang gawa, ang zaka, gayon din ang voluntaryong kawang gawa tulad ng limos o tulong, ang mga mapag-ayunong lalaki at mga mapag-ayunong babae na nag-ayuno ng katungkulang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at mga voluntaryong pag-ayuno o nawafil, ang mga malilinis na lalaki na nangangalaga sa kanilang masilang bahagi ng katawan at mga malilinis na babae na gumagawa ng gayon o nagpapanatili ng kanilang kalinisan sa mga bawal na pakikipagtalik at mga lalaki na lagi nang nag-aalaala kay Allah at mga mapag-alaalang babae na gumagawa ng gayon, labis na nag-aalaala kay Allah sa pamagitan ng kanilang mga dila at puso habang nakaupo, nakatayo at nakahimlay at dumadalit ng mga pagpupuri at pagluwalhati sa Kanya. Sa kanila ay inihanda ni Allah ang pagpapatawad at malaking gantimpala, alalaang baga ang paraiso. Hindi marapat sa isang nananampalatayang lalaki o isang nananampalatayang babae na kung ang isang bahagi ay napagpasyahan na ni Allah at ng kanyang sugo na magkaroon pa sila pagkaraan nito ng anumang pamimilian tungkol sa kanilang pasya. At sinuman ang sumuhay kay Allah at sa kanyang sugo, katotohanan siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian. At alalahanin mo, O Muhammad, nang iyong sabihin sa kanya, kay Zaid ibn Haritha, na nakatanggap ng biyaya mula kay Allah sa pamamagitan ng patnubay sa kanya sa Islam at ng inyong paglingap sa kanya, panatilihin mo sa iyo ang iyong asawa na si Zainab at pangambahan mo si Allah habang iyong ikinukubli sa iyong sarili ang bagay na nais na ilantad ni Allah. Alalaong baga, ang pag-utos ni Allah sa propeta na kanyang pangasawahin si Zainab matapos na siya ay diborsyuhin ni Zaid ibn Haritha at yung pinangambahan, O Muhammad, ang mga tao na maaari nilang sabihin o isipin samantalang si Allah ay mayroong higit na karapatan na siya ay iyong pangambahan. Kaya't nang si Zaid ay wala ng pagnanais o pangangailangan sa kanya kay Zainab at kanyang pawalang bisa ang kanilang kasal sa pamagitan ng diborsyo, ay aming pinangasawa ka sa kanya upang sa gayon, sa mga darating na panahon, ay wala nang maging pag-aatubili sa mga sumasampalataya tungkol sa pag-aasawa na naging mga asawa ng kanilang mga ampong lalaki. Kung sakaling sila ay hindi na nagnanais o nangangailangan sa kanila
o napawalang bisa na ang kanilang kasal o nadiborsyo na, at ang pag-utos ni Allah ay marapat na maganap. Hindi isang kasalanan sa propeta ang anumang bagay na ginagawang legal o pinahintulutan ni Allah sa kanya. Ito ang pamamaraan ni Allah sa mga tao o mga propeta ng panahong lumipas. At ang pag-utos ni Allah ay isang kasasapitan na napasyahan na. Si Allah ay pumupuri sa kanila na nangangaral ng mensahe ni Allah at nangangamba sa Kanya at walang ibang kinatatakutan maliban kay Allah at si Allah ay sapat na bilang tagapagsulit. Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, datapot siya ang sugo ni Allah at tiyaga o panghuli sa lahat ng mga propeta at si Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin niyo si Allah ng may higit na pag-aalaala at luwalhatiin siya sa umaga at hapon. Ang pang-umagang pagdarasal o fajr at panghapong pagdarasal o ang asr. Siya ang nagpapadala ng kanyang mga biyaya sa inyo. Gayon din ang kanyang mga anghel na nananawagan kay Allah. Napatawarin at basbasan kayo upang kayo ay kanyang may ahon mula sa kadiliman o kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa kaliwanagan o tamang pananampalataya. At siya ay lagi ng puspos ng habag sa mga sumasampalataya. Ang pagbati nila sa araw ng kanilang pakikipagtipan sa Kanya ay salam, kapayapaan. At inihanda na niya sa kanila ang isang nag-uumapaw na gantimpala, ang paraiso. O Propeta Muhammad, katotohanang ikaw ay sinugo namin bilang isang saksi at tagapaghatid ng masayang balita at tagapagbabala. At bilang tagapag-anyaya kay Allah, ayon sa kanyang kapahintulutan at bilang isang nagluluningning o nagliliwanag na ilaw. Kaya't ipagbadya ang magandang balita sa mga sumasampalataya na sasaka nila mula kay Allah ang nag-umapaw na biyaya at huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at mga munafik o mapagkunwari. Ngunit sila ay huwag mong saktan o pahirapan at magtiwala ka kay Allah sapagkat sapat na si Allah bilang mapagkakatiwalaan o tagapagpaganap ng lahat ng mga pangyayari. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong pinakasalan ang mga sumasampalatayang babae at sila inyong diniborsyo bago pa ninyo sila sipingan, hindi kinakailangan na kayo ay magpalipas ng idda o panahon ng paghihintay para sa kanila. Sila ay gawaran ninyo ng regalo at inyong palayain o diborsyohin sila sa magandang paraan. O Propeta Muhammad, ginawa naming halal o legal sa batas sa iyo ang iyong mga asawa matapos na sila ay iyong gawaran ng mahar o duty o handog, at gayon din ang mga angkin ng inyong kanang kamay mula sa ibinalik sa iyo ni Allah na mga bihag ng digmaan, at mga anak na babae ng inyong mga amain sa ama, at mga anak na babae ng inyong mga tiyahin sa ama, at mga anak na babae ng inyong mga amain sa ina, at mga anak na babae ng inyong mga tiyahin sa ina, at nagsilikas mula sa Makkah, nakasama ka, at sinuman sa mga sumasampalatayang babae na nag-alok ng kanyang sarili sa propeta. At ang propeta ay nais na pakasalan siya. Ito ay tanging karapatan para sa iyo lamang at hindi sa lahat ng mga sumasampalataya. Katotohanang aming nababatid ang aming itinalaga sa kanila, ang kanilang mga asawa, at ang maangkin ng kanilang kanang kamay, mga aliping babae, upang sa gayon ay hindi magkaroon ng sagabal sa iyo, at si Allah ay lalagi ng nagpapatawad, ang pinakamawain. At ikaw, O Muhammad, ay maaaring magpaliban sa natatagdaang sunuran kung sino sa kanila sa iyong maasawa ang inyong nais, at maaari mong tanggapin kung sino sa kanila ang iyong maibigan. At kung sino man ang iyong maibigan sa kanila ng takdang sunuran ay iyong ibinukod muna. Hindi isang kasalanan sa iyo kung tanggapin mo siyang muli. Ito ay higit na mabuti upang sila ay makadama ng kaginhawahan at huwag manimdim. At silang lahat ay masyahan sa anumang ibigay mo sa kanila. Nababati ni Allah ang nasa iyong puso, at si Allah ang ganap na nakakaalam ang lubos na mapagpaumanhin. Hindi pinahintulutan sa iyo, O Muhammad, ang mag-asawa pa ng ibang babae. Matapos ito, alalaong baga, bukod sa iyong maasawa, o palitan sila ng ibang asawa. Kahit na nga
ang kanilang kagandahan ay nakakaakit sa iyo, maliban na lamang sa kanila na angkin ng iyong kanang kamay, alalaong baga, ikaw ay malaya na magpakasal sa kanila at si Allah ang lagi nang nagmamasid sa lahat ng bagay. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong pumasok sa mga bahay ng propeta, maliban na lamang kung kayo ay pinahintulutan upang kumain, na hindi kayo naghihintay sa paghahanda ng pagkain hanggang sa maluto. Datapot kung kayo ay nanyayahan, kayo ay tumuloy, at kung matapos na kayong kumain, kayo ay lumisan. At huwag nang umupo tungo sa pag-usap. Katotohanan, ang gayong pag-ugali ay nakayayamot sa propeta, at siya ay nahiyang magsabi na umalis na kayo. Datapot si Allah ay hindi nakikimi na sabihin sa inyo ang katotohanan, at kung nais ninyong magtanong sa kanyang mga asawa ng anumang inyong naisin, mangusap kayo sa kanila sa likod ng lambong o may takip sa inyong pagitan. Ito ay higit na magpapadalisay sa inyong puso, gayon din sa kanilang puso, at hindi isang katumpakan sa inyo na inyong yamutin ang sugo ni Allah o inyong pangasawahin ang kanyang maasawa matapos na siya ay yumao. Katotohanan, ang ganitong bagay sa paningin ni Allah ay isang kakilakilabot na kasamaan. Kahit na inyong ilantad ang anumang bagay o ito ay inyong ilingid, katotohanan si Allah ang lalagi ng ganap na may kaalaman sa lahat ng bagay. Hindi isang kasalanan sa kanila sa mga asawa ng propeta kung sila ay magpakita na hindi nalalambungan sa harapan ng kanilang ama o ng kanilang mga anak na lalaki o ng kanilang mga kapatid na lalaki o sa mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na lalaki o sa mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na babae o ng kanilang sumasampalatayang kababaihan o mga babaeng alipin na angkin ng kanilang kanang kamay, at pangambahan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ang lubos na saksi sa lahat ng bagay. Katiyakang si Allah ang naggagawad ng kanyang biyaya o karangalan, habag, basbas sa propeta Muhammad, gayon din ang kanyang mga anghel ay nananawagan kay Allah. Nagawin sa kanya ang gayon. O kayo na nagsisampalataya, manawagan kayo kay Allah na igawad sa kanya ang kanyang biyaya at pagpapala, at manawagan kayo kay Allah ng pagkalooban siya ng kapayapaan. Katotohanan, ang mga nangyayamot kay Allah at sa kanyang sugo, si Allah ay sumusumpa sa kanila sa mundong ito at sa kabilang buhay, at kanyang inihanda sa kanila ang isang kahiyahiyang kaparusahan. At sa mga nangyayamot sa mga sumasampalatayang lalaki at babae, at ito ay hindi nararapat, at binibigyan nila ng pabigat ang kanilang sarili sa kasamaan ng paninirang puri at lantad na kasalanan. O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at sa mga sumasampalatayang babae na iladlad nila ang kanilang sarili, ang kanilang panglabas na kasuotan, alalaong baga, ganap nilang balutin o takpan ang kanilang katawan ng kulambong at balabal, maliban lamang sa mga mata upang kanilang makita ang daan kung sila ay lumalabas ng bahay. Ito ay higit na magaan na sila ay maalaman bilang malinis at kagalang-galang ng kababaihan upang sila ay hindi abusuhin, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kung ang mga mapagkunwari at sila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng pag-aalinlangan, masamang pagnanasa sa laman, pangalunya, at sila na mapagkalat ng kasinungalingan sa mga tao sa Madina, kung sila ay hindi magsisitigil, katotohanan ang aming hahayaan na inyong madaig sila, at sila ay hindi makapananatili rito bilang inyong kapitbahay, kundi sa maigsing panahon lamang, na sila ay sinumpa saan man sila matagpuan. Sila ay sasakmalin at papatayin ng isang kakilakilabot ng pagpatay. Ito ang pamamaraan ni Allah sa kaso ng mga pumanaw na noon pang una, at kayo ay hindi makatatagpo ng pagbabago sa pamamaraan ni Allah. Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo tungkol sa huling oras, iyong ipagbadya, ang kaalaman dito ay kay Allah lamang. Ano ang inyong nalalaman? Maaring ang oras ay malapit na. Katotohanan si Allah ay sumumpa sa mga hindi sumasampalataya
at kanyang inihanda sa kanila ang naglalagablab na apoy, ang impyerno, upang sila ay manahan dito magpakailanman. Sila ay hindi makakahanap dito ng tagapagtanggol o tagapangalaga o isa mang katuwang. Sa araw na ang kanilang mukha ay bibiling ng paikot sa lahat ng panig ng apoy, sila ay magsasabi, kasawian sa amin, datapwat sana ay sumunod kami kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. At sila ay magsasabi, aming Panginoon, katotohanan kami ay sumunod sa aming mga pinuno at aming mga dakilang tao at sila ang nagligaw sa amin sa tamang landas. Aming Panginoon, inyong gawaran sila ng 2 ulit na kaparusahan at inyong sumpain sila ng matinding panunumpa. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong tumulad sa mga nananakit ng kalooban ni Moises. Datapwat si Allah, ang nagpatunay ng kanyang kawalang kasalanan sa mga ibinibintang sa kanya, at siya ay karangal-rangal sa paningin ni Allah. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah at mangusap kayo ng mga salita na may karampatang katarungan. Sa gayon, kanyang babaguhin para sa inyo ang inyong mga gawa at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. At sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay katiyakang nakapagtamo ng malaking tagumpay. Alalaong baga, siya ay maliligtas sa apoy ng impyerno at tatanggapin sa paraiso. Katotohanang aming inihandog ang amana, ang tiwalang lagak o pagtanggap ng mga tungkulin at pagsunod kay Allah sa kalangitan at kalupaan at sa kabundukan. Datapwat tumanggi sila na dalhin ito at sila ay nangangamba rito. Alalaong baga, sila ay natatakot sa parusa ni Allah at ang tao ay nagpasan nito. Katotohanang siya ay hindi makatarungan at walang muwang. Kaya't si Allah ang magpaparusa sa mga munafik o mapagkunwari, mga lalaki at mga babae, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan na mga lalaki at babae, at si Allah ang magpapatawad o tatanggap ng pagsisisi ng mga sumasampalataya, mga lalaki at babae, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Surat Saba. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah. Tanging siya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Siya ang nag-aangkin ng papuri at pagpaparangal sa kabilang buhay. At siya ay tigib ng karunungan, ang puspos ng kaalaman. Talastas niya kung ano ang pumapasok sa kalupaan at lumalabas mula rito. Kung ano ang mga nananaog sa alapap o kalangitan at pumapanhik doon. At siya ang pinakamawain, ang malimit na nagpapatawad. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ang huling oras ay hindi sasapit sa amin. Ipagbadya, tunay nga, ako ay nanunumpa sa aking Panginoon. Ito ay katiyakang daratal sa inyo. Si Allah, ang ganap na nakakaalam ng nalilingid, hindi makakaligta sa kanyang karunungan, na maging ang timbang ng isang atomo o anumang bagay na maliit pa rito o malaki sa kalangitan at kalupaan. Bagkus ang mga ito ay nasa loob ng isang maliwanag na talaan, ang Lawh al-Mahfuz, upang kanyang magantimpalaan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. At nagsisigawan ng katuwiran at kabutihan. Sa kanila ang pagpapatawad at panustos na nag-umapaw, alalaong baga ang paraiso. At sila na nagsisikap na kalabanin ang aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan o aral, na naghahanap na makapagdulot ng pagkabigo upang pahinahin ang kanilang pagkamatapat at magapi ang propeta, para sa kanila ay may isang kasakit-sakit na kaparusahan na lubhang matindi. At sila na pinagkalooban ng kaalaman ay nakakakita na ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay siyang katotohanan. At namamatubay tungo sa landas ng suktol sa kapangyarihan, ang higit na kapuri-puri. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, amin ba kayong patutunguhin sa isang tao, si Muhammad, na magsasabi sa inyo na kung ang inyong mga buto ay malansag na
at maging abo at magsikalat. Sa kalaunan, kayo ay muling ibabangon sa pagkalikha. Siya ba si Muhammad ay kumata o naggawa-gawa ng kasinungalingan laban kay Allah? O mayroon bang pagkabaliw sa kanya? Hindi. Datapwat sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ay tahasang. Ang kanilang sarili ay nasa tunay na kaparusahan at nasa kamalian na lubhang malayo. Hindi ba kanila napagmamasdan kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang nasa likuran nila ng alapap o kalangitan at kalupaan? Kung aming naisin, magagawa namin lagumin sila ng kalupaan o hayaang ang bahagi ng alapap o kalangitan ay bumagsak sa kanila. Katotohanang naririto ang mga tanda sa bawat tagapaglingkod na nagbabalik loob sa pagsisisi kay Allah. At katiyakang aming iginawad noon pang una ang biyaya kay David mula sa amin na nagsasabi, o kayong kabundukan, luwalhatiin ninyo si Allah, nakasama siya, gayon din kayong mga ibon. At ginawa namin ang bakal na malambot sa kanya, na nagtuutos sa kanya, gumawa ka ng pulidong baluti o kotamaya, at yung sumahin ng tumpak ang makawing ng baluti, at magsigawa kayo o mga tao ng kabutihan. Katotohanang ako ang ganap na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At kay Solomon ay aming ipinailalim ang hangin na maging masunurin sa kanya. Ang pang-umaga nitong paglalakbay ay katumbas ng isang buwan, at ang panghapon nitong paglalakbay ay katumbas ng isang buwan. At hinaya namin na umagos para sa inyo ang batis o bukal ng tunaw na tanso, at mayroong mga jin na nagtatrabaho sa kanya sa pahintulot ng kanyang Panginoon, at sinuman sa kanila ang sumuway sa aming pag-utos ay hahayaan namin na lasapin niya ang kaparusahan ng alimpuyo ng apoy. Sila ay nagtrabaho sa kanya kung ano ang kanyang ninais na paggawa ng mga nakataas na silid na maaring mga palasyo, tirahan o lugar ng pagdarasal, mga estatwa o imahen na hindi pinagbabawal hanggang nang dumating si Propeta Muhammad, mga tason na tulad ng imbakan at hindi natitinag na mga pakuluang kaldero. Magsipagtrabaho kayo o angkan ni David ng may pasasalamat. At ang ilan sa aking mga tagapaglingkod ay may pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At nang igawad namin sa kanya, kay Solomon ang kanyang kamatayan, walang anuman ang ipinahiwatig sa kanila ng mga jin tungkol sa kanyang kamatayan maliban sa isang nilikha na maliit na ood o anay sa kalupaan na patuloy na maharang, ngumangat-ngat ng kanyang tungkod. Kaya't nang siya ay mapahandusay ay naging maliwanag sa mga jin na kung nalalaman lamang nila ang mga nakalingid na bagay, sila sana ay hindi na natili sa kahiyahiyang kaparusahan. Katotohanan sa tribo ni Saba o Sheba ay mayroong tanda sa kanilang pananahanan, 2 bukirin ng mga halamanan sa kanan at sa kaliwa, at sa kanila ay pinagbadya, magsikain kayo mula sa panustos ng inyong Panginoon, at tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa Kanya. Isang mabuting lupa ang inyong tinatamasa, at isang Panginoon na lagi nang nagpapatawad. Datapwat sila ay tumangging sumunod kay Allah. Kaya't ipinadala namin laban sa kanila ang Sail al-Arim o baha na sanhi ng pagkakaroon ng lamat o biyak na prensa o dam o ang rumaragasang baha. At aming pinalitan ang kanilang 2 bukirin ng halamanan ng mapapait na bungang kahoy at tamarisko at ilang matitinik na punong luti. Ito ang ganti na aming ibinigay sa kanila sapagkat sila ay hindi sumasampalataya. At hindi kami nagpaparusa ng sinuman maliban sa mga walang pagtanaw ng utang ng loob ng pasasalamat. At inilagay namin sa pagitan nila at sa mga bayan ang mga ito sa ngayon ay ang bahaging timog ng Syria at ang Palestina na aming binyayaan, ang maraming langtad na bayan. At ginawa namin ang paglalakbay sa kanilang pagitan na maginhawa na nagsasabi, magsipaglakbay kayo sa pagitan nito ng ligtas sa gabi at araw. Datapot sila ay nagsabi,
Aming Panginoon, pahabain ninyo ang haba o layo ng distansya sa pagitan ng aming mga paglalakbay. At ipinahamak nila ang kanilang sarili sa pagkakamali. Kaya't sila ay aming ginawa na mga kwento sa kalupaan, nakapupulutan ng mga aral o halimbawa, at aming itinaboy silang lahat na ganap na nakakalat. Katotohanang naririto ang tunay na mga tanda sa mga taong matityaga at may utang na loob ng pasasalamat. At katotohanang si Iblis o si Satanas noon pa man ay nag-aakala sa kanila na mga tao na sila ay kanyang naililigaw sa tamang landas. At ito ay pinapatunayan nila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Kanya, maliban lamang sa isang lipon ng mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah. At siya, si Iblis, ay walang kapamahalaan sa kanila, maliban na aming masubukan ang tao na sumasampalataya sa kabilang buhay mula sa Kanya, na may pag-aalinlangan tungkol dito, at ang iyong Panginoon ang tagapagtangkilik sa lahat ng bagay, alalaong baga, siya ang nagtatangan ng talaan ng bawat isang tao hinggil sa kanyang mga gawa, at siya ang magbibigay ng gantimpala sa kanila ayon sa kanilang ginawa. Ipagbadya o Muhammad sa kanila, inyong tawagan sila na inyong inaangking bilang mga Diyos maliban pa kay Allah. Sila hindi nagtataglay ng kapangyarihan kahit na ito ay isang timbang lamang ng atomo o isang maliit na langgam sa kalangitan at kalupaan. At dito sila ay walang anumang pakikipagsosyohan o pakikitambal sa Kanya. Gayon din ay walang isa man sa kanila ang Kanyang katulong. At ang anumang pamamagitan sa Kanya ay hindi magbibigay ng kapakinabangan maliban sa kanila na binigyan niya ng pahintulot at sila ay naghihintay sa ganito. Hanggang kung ang pangamba ay mawaksi sa kanilang mga puso, sila na mga anghel ay magsasabi, ano nga ang sinabi ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, ang katotohanan, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Ipagbadya o Muhammad, sino ang nagbigay sa inyo ng panustos mula sa kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, si Allah. At katiyakan na kami o kayo ang nasa panig ng tamang patnubay o nasa maliwanag na kamalian. Ipagbadya o Muhammad, kayo ay hindi tatanungin hinggil sa aming mga kasalanan. At gayon din kami ay hindi tatanungin tungkol sa inyong ginawa. Ipagbadya, ang ating Panginoon ang magtitipon sa atin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay, at pagkatapos, siya ang hahatol sa atin sa katotohanan o katarungan, at siya ang tanging hukom na tigib ng kaalaman. Ipagbadya o Muhammad, ipakita ninyo sa akin sila na inyong iniakibat bilang mga katambal sa Kanya. Hindi, walang siyang katambal sa anumang kaparanan. Datapwat tanging siya si Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo maliban na tanging para lamang sa buong sangkatauhan na magbibigay ng masayang balita at tagapagbabala sa kanila, datapwat ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. At sila ay nagsasabi, kailan ba matutupad yaong ipinangako mo sa amin? Alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ipagbadya o Muhammad, para sa inyo ang pakikipagtiyap sa takdang araw na hindi ninyo maaaring iurong kahit na sa isang oras o isang sandali lamang, at hindi rin ninyo maaaring gawin na maaga. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi, kami ay hindi naniniwala sa Quran o sa anumang kasulatan na una pa rito, datapot kung inyong mapagmamasdan ang zalimun, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at makasalanan, kung sila ay haharap na sa kanilang Panginoon, kung paano sila magpapalitan ng salita na nagsisisihan sa isa't isa. Ang mga mahihina o tagasunod ay magsasabi sa kanila na mga palalo o pinuno, kung hindi dahil sa inyo, kami sana ay mga mananampalataya. Sila na mga palalo o pinuno ay magsasabi sa mga mahihina o tagasunod, kami ba ay humadlang
o pumigil sa inyo sa pagtanggap ng patnubay matapos na ito ay dumatal sa inyo? Hindi. Datapot kayo ang mujrimun, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, nagtatakwil ng pananampalataya at kriminal. At sila na may hina o tagasunod ay magsasabi sa mga palalo o pinuno, hindi, bagkus ito ang inyong sabwatan o pakana sa gabi at araw nang kayo ay patuloy na nag-uudyok sa amin na huwag manampalataya kay Allah at magtambal ng iba pang Diyos sa Kanya bilang Kanyang kapantay. Ang bawat isa sa kanila ay mapupuspos ng pagsisisi kung kanilang mamamalas ang kaparusahan. At magpupulupot kami ng kadinang bakal sa leeg ng mga hindi sumasampalataya. Hindi baga sila babayaran maliban sa anumang bagay na kinahiratihan na nilang ginagawa. At wala kaming isinugo na isamang tagapagbabala sa isang bayan maliban na ang mga ginawaran ng kayamanan at karangyaan sa buhay na ito ay nagsasabi ng hindi kami naniniwala sa mensahe na ipinadala sa inyo. At silang maaalwan, tangi na ang mga taga-Makkah ay nagsasabi, kami ay may higit na kayamanan at mga anak na lalaki kaysa mga sumasampalataya at kami ay hindi mapaparusahan. Ipagbadya o Muhammad, katotohanan ang aking Panginoon, ang nagpaparami at naghihigpit ng panustos sa sinumang kanyang maibigan, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. At hindi ang inyong mga kayamanan o mga anak na lalaki ang magdadala sa inyo upang mapalapit kayo sa amin. Ngunit sila lamang na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan, sila ang gagantimpalaan ng marami o ng 2 ulit dahilan sa kanilang ginawa. At sila ay malalagay sa matataas na mga gilid ng paraiso na ligtas at napapangalagaan. At sila na nagsisikhay na mabuti, nahadlangan o labanan ang aming mga kapahayagan o tanda at katibayan upang bigyan sila ng pagkabigo, sila ay dadalhin o ihahantong sa kaparusahan upang manatili. Ipagbadya, katotohanan ang aking Panginoon ang magpaparami at naghihigpit ng panustos sa sinumang kanyang naisin sa kanyang mga alipin. At anumang bagay ang inyong gugulin tungo sa kapakanan ni Allah, katiyakang ito ay kanyang pinapalitan sapagkat siya ang pinakamainam sa lahat ng nagbibigay ng panustos. At alalahanin ang araw na kanyang titipunin silang lahat at sasabihin sa mga anghel, kayo ba ang mga sinasamba ng mga taong ito? Sila na mga anghel ay magsasabi, ang kaluwalhatian ay sa inyo. Kayo ang tunay naming wali, o Panginoon, tagapangalaga at tagapagtanggol, at hindi sila. Hindi. Sila ay sumamba sa mga jin. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala sa kanila na mga jin. Kaya't sa araw na yaon, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay, walang sinuman sa inyo ang may kapangyarihan na magbigay ng kapakinabangan o kapinsalaan sa bawat isa at aming ipagbabadya sa zalimun. Alalaong baga, sila na sumamba sa iba pa, tulad ng mga anghel, jin, propeta, banal na tao, santo, espiritu, krus, imahen at iba pa maliban pa kay Allah. Lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy na inyong itinatakwil. At kung ang aming maliliwanag ng mga talata ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, siya si Muhammad ay isa lamang tao na nagnanais na hadlangan kayo sa pagsamba sa kinagisnan ng inyong mga ninuno. At sila ay nagsasabi, ito ay isa lamang kasinungalingan na kinata. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, laban sa katotohanan, nang ito ay dumatal sa kanila. Ito ay wala ng iba maliban sa maliwanag na salamangka o mahika. At sila ay hindi namin pinadalhan ng mga kasulatan na kanilang mapag-aaralan. Gayon din kami ay hindi nagsugo sa kanila ng tagapagbabala bago pa sa iyo o Muhammad. At sila na nauna sa kanila ay nagpasinungaling sa katotohanan.
Sila ay hindi nagsitanggap maging ng 10 bahagi ng mga iginawad namin sa kanila noong una. Datapot sila ay nagpabulaan sa aking mga sugo, kaya't pagmasdan kung gaano katindi ang aking kaparusahan. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, kayo ay aking pinaalalahanan sa isang bagay lamang, na kayo ay magsitindig sa harapan ni Allah, maging kayo ay 2 o nag-iisa, at magsipagmuni-muni kayo. Ang inyong kasama, si Muhammad, ay hindi nababaliw o inaalihan ng demonyo. Siya ay hindi hihigit pa sa isang tagapagbabala sa inyo tungkol sa isang kasakit-sakit na kaparusahan. Ipagbadya, O Muhammad, wala akong hinihiling na gantimpala sa inyo, at kung mayroon man, ito ay para sa inyo. Ang aking gantimpala ay mula kay Allah lamang, at siya ang saksi sa lahat ng bagay. Ipagbadya, O Muhammad, katiyakan ang aking Panginoon ang nagpapamalas ng katotohanan. Siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng nalilingid. Ipagbadya, O Muhammad, ang katotohanan, ang Quran, ay dumatal na, at ang kabulaanan o kasinungalingan ay hindi makagagawa ng anuman o makapagbabalik ng buhay ng anuman. Ipagbadya, kung ako man ay naliligaw, ako ay maliligaw lamang sa kapariwaraan ng aking sariling kaluluwa. Datapot kung ako ay patuloy na napapatnubayan, ito ay dahilan sa inspirasyon na ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig at malapit. Kung iyo lamang mapagmamasdan, O Muhammad, sa sandaling sila ay magimbal, sa pagkatakot ng kanilang matunghayan ang kaparusahan sa kabilang buhay, datapot sila ay walang matatakasan, at sila ay sasakmalin mula sa malapit na lugar. At sila ay magsasabi sa kabilang buhay, kami ay sumasampalataya na ngayon, datapot paano nilang matatanggap ang pananampalataya sa pook na lubhang malayo, alalaong baga ang muling makabalik sa dating buhay sa mundo. At katotohanan, sila ay nagtakwil sa pananampalataya sa kaisahan ni Allah, sa Quran at kay Muhammad ng lubusan noong sa mundong ito. At sila ay nagpapalagay ng haka-haka o tungkol sa mga bagay na nakalingid sa malayong lugar. Alalaong baga, sila ay nagsasabi ng ang kabilang buhay o impyerno, paraiso, umuling pagkabuhay, at ang pangako ni Allah ay pawang kabulahanan. At isang hadlang o pamigil ang ilalagay sa pagitan nila at sa kanilang ninanasa, alalaong baga, ang pagnanais na makapagbalik loob kay Allah, na katulad din ng ginawa noong una sa mga tao na kanilang kauri. Katotohanan sila ay nasa malaking pag-aalinlangan, alalaong baga, pagtatakwil. Surat Fatir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamhabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, ang tanging nagpasimula ng paglikha sa kalangitan at kalupaan, na lumikha sa mga anghel na tagapagbalita na may pakpak, 2 o 3 o 4 na magkakatambal. Siyang nagdaragdag sa paglikha sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Anumang maibigan ni Allah mula sa kanyang habag o kabutihan na nais niyang ipagkaloob sa sangkatauhan, walang sinuman ang makapipigil, at anumang kanyang pigilan, walang sinuman ang makapagkakaloob liban sa kanya, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O katotohanan, alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah na ipinagkaloob sa inyo. Mayroon pa bang ibang manlilikha maliban kay Allah, ang makapagbibigay sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan ng panustos, na ulan, pagkain at iba pa? Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Bakit kayo lumalayo sa Kanya? At kung ikaw, O Muhammad, ay kanilamang itinakwil, katotohanan ang mga sugo na nauna sa iyo ay tinakwil din ng kanilang pamayanan. At kay Allah magbabalik ang lahat ng pangyayari upang pagpasyahan. O sangkatauhan,
Katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay. Kaya't huwag hayaan na ang makamundong buhay na ito ay makapagligaw o makalinlang sa inyo. At huwag ding hayaan na kayo ay madaya tungkol kay Allah ng isang punong mandaraya, alalaong baga si Satanas. Katotohanan si Satanas ay inyong kaaway, kaya't ituring siya na kaaway. Inaanyayahan lamang niya ang kanyang pangkat o mga tagasunod upang sila ay magsipanirahan sa naglalagablab na apoy. Sa mga nagtatakwil kay Allah, sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, at ang mga sumasampalataya kay Allah at nagsisigawan ng kabutihan ay gagawaran ng kapatawaran at kamanghamanghang gantimpala, alalaong baga ang paraiso. Kung gayon, siya kaya na ang kasamaan ng kanyang mga gawa ay ginawang kabigha-bighani sa kanya, kaya't itinuring niya ang mga ito na mabuti ay katulad ng isang matuwid na napapatnubayan. Katotohanan si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang maibigan at namamatnubay sa sinumang kanyang naisin. Kaya't huwag mong pahirapan ang inyong sarili sa pamimighati sa kanila. Katiyakan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. At si Allah ang nagpapadala ng hanging habagat upang maitaas nito ang mga ulap at itinaboy namin ang mga ito sa tigang na lupa. At aming binuhay ang kalupaan pagkaraang mamatay o maging tigang. Ganito ang mangyayari sa muling pagkabuhay. Sino man ang maghanap ng karangalan at kapangyarihan, kung gayon, si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng karangalan at kapangyarihan, at siya ay magkakamit lamang ng karangalan sa pamamagitan ng pagtalima at pagsamba kay Allah. Sa kanya ay pumapanhik ang lahat ng mabubuting salita at ang matutuwid na gawa. Ang nagtataas sa mga ito, alalaong baga, upang matanggap ito ni Allah, ang matutuwid na gawa, ang nagpapatunay, ang katibayan ng anumang sinasabi ng kanyang dila. At sila na nagpapakana ng kasamaan, sa kanila ang kahindik-hindik na kaparusahan. At ang pagpapakana nila ay walang patutunguhan. At si Allah ang lumikha sa inyo mula sa alabok, at sumunod ay mula sa nutfa, o magkahalong similya ng lalaki at babae sa kanyang mga supling, at kanyang ginawa kayo na magkapares, lalaki at babae, at walang babae ang magbubuntis o manganak ng hindi niya batid, at walang sinumang may edad na tao o matanda na ang pagkakalooban ng mahabang buhay o binawasan ng bahagi ng kanyang buhay o ng buhay ng iba pang tao, ang hindi na sa isang takdang talaan o lawh al-mahfuz. Katotohanan ito ay magaan lamang kay Allah. At ang dalawang dagat o ori ng tubig ay hindi magkatulad. Ang isa ay may inom at manamis-namis sa panlasa, at ang isa naman ay maalat at mapait sa panlasa. At sa magkaibang ori ng tubig, kayo ay kumakain ng sariwa at malambot na laman o isda, at kayo ay nakakakuha ng mga palamuti na naisusuot, at napagmamasdan ninyo ang mga barko na humihiwa sa tubig habang naglalayag dito upang kayo ay makasumpong ng kasaganaan ni Allah at kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. Pinaglalagom niya ni Allah ang gabi sa maghapon, alalaong baga ang pag-igsi ng mga oras sa gabi ay dinadagdag sa mga oras ng maghapon, at pinaglalagom niya ang maghapon sa gabi, alalaong baga ang pag-igsi ng mga oras sa maghapon ay dinadagdag sa mga oras ng gabi, at ipinailalim niya sa kanyang kapangyarihan at batas ang araw at buwan. Ang bawat isa sa kanila ay umiikot o tumatakbo sa takdang daan. Sa natataningang panahon, siya si Allah, ang inyong Panginoon. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng kaharian at kapamahalaan. At ang inyong sinasamba maliban pa sa Kanya ay hindi man lamang nag-aangkin kahit nasa isang kitmir o isang manipis na hibla ng buto ng palmera. Kung sila ay inyong tinatawagan, sila ay hindi nakakarinig sa inyong panawagan. At kung sila man ay makakarinig, sila ay hindi makakasagot o makapagbibigay sa inyo ng paninikluhod.
at sa araw ng muling pagkabuhay, ay kanilang itatatwa ang inyong pagtatambal sa kanila sa pagsamba kay Allah. At walang sinuman o Muhammad ang makapagbibigay sa iyo ng kaalaman na katulad ng tanging isa na ganap na nakakaalam ng lahat ng mga pangyayari. O sangkatauhan, kayo ay nangangailangan ng tulong ni Allah. Datapwat si Allah ay hindi nangangailangan ng tulong ni numan. Ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Kung kanyang naisin, kayo ay mawawasak niya at makagagawa siya ng ibang nilikha at ito ay hindi mahirap kay Allah. At walang sinumang may sala ang maaring magdala ng sala ng iba. At kung ang nabibigatan at tumatawag siya ng iba upang dalhin ang kanyang pasan, kahit na ang isang maliit na bahagi nito ay hindi maaring dalhin ng iba, maging ito man ay malapit sa kanya o kamag-anak, ikaw o Muhammad ay makapagbabala lamang sa kanila na nangangamba sa kanilang Panginoon na hindi nila nakikita at nagsasagawa ng salah o takdang pagdarasal. At sinuman ang nagpapadalisay sa kanyang sarili o sa lahat ng mga kasalanan ay nagpapadalisay lamang sa kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang kaluluwa, at ang huling hantungan ng lahat ay kay Allah. At ang bulag o walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam at ang nakakakita o nananampalataya kay Allah at sa Islam ay hindi magkatulad. Gayon din, hindi magkatulad ang kadiliman o kawalang pananalig at liwanag o pananampalataya. Gayon din, hindi magkatulad ang lilim at sikat ng araw. Gayon din, hindi magkatulad ang mga buhay ng mga sumasampalataya at mga patay o walang pananampalataya. Katotohanang magagawa ni Allah na makarinig ang sinumang kanyang maibigan, datapot hindi mo magagawa na makarinig ang mga nakalibing sa kanilang puntod. Ikaw o Muhammad ay wala ng iba maliban sa isang tagapagbabala. Alalaang baga, ang iyong tungkulin ay may parating ang mensahe ni Allah sa sangkatauhan, datapot ang patnubay ay nasa kamay ni Allah. Tunay ngang ikaw o Muhammad ay sinugo namin ng may katotohanan bilang isang tagapagdala ng magandang balita at bilang isang tagapagbabala, at walang pamayanan ang hindi pinadalhan ng tagapagbabala. At kung ikaw man ay tinakwil nila, gayon din ang kanilang mga ninuno noong una na nagpabulaan sa dumatal na mga sugo sa kanila na may maliwanag na mga tanda, mga kasulatan at aklat na nagbibigay ng kaliwanagan. At pagkaraan ay aking pinarusahan ang mga nagtakwil ng pananampalataya at pagmalasin kung gaano katindi ang aking pagpaparusa. Hindi mo ba namamasdan na si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap? Sa pamagitan nito ay nilabas namin ang iba't ibang uri ng bunga ng punong kahoy o prutas na sari-sari ang kulay. At sa kabundukan ay mayroong mga landas, puti at pula sa magkakaibang klase ng kulay. At ang iba ay lubhang maitim. At sa mga tao sa mga nilikhang may buhay na gumagalaw. At sa mga bakahan ay mayroong iba't ibang kulay na magkakatugma. Ang tunay na nangangamba kay Allah at sa kanyang mga alipin ay yaong may karunungan, katotohanan si Allah ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamapagpatawad. Katotohanan sila na dumadalit ng aklat ni Allah, ang Quran, at nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal at gumugugol sa kawang gawa mula sa mga biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila. Nang hayagan at lingid ay tunay na makakaasa sa isang transaksyon, alalaang baga, tubo o pakinabang na hindi kailanman maglalaho. Upang maibigay niya ng ganap sa kanila ang kanilang gantimpala at paramihin ng higit pa para sa kanila ang mga ito mula sa kanyang kasaganaan. Katotohanan siya ang pinakamapagpatawad at higit na nagbibigay pahalaga sa mabubuting gawa. At yaong aming ipinahayag sa iyo o Muhammad
sa aklat ang Quran ay isang katotohanan na nagpapatotoo sa ipinahayag noon pang una. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam at lubos na nakamamasid sa kanyang mga alipin. At aming iiginawad ang aklat o Quran bilang pamana sa aming mga alipin na aming pinili, ang mga tagasunod ni Muhammad, datapot ang ilan sa kanila ay nagbigay kamalian. Di naging makatarungan sa kanyang sarili, ang ilan sa kanila ay masinop o di makapag-aksaya at matipid. At ang ilan sa kanila ay nangunguna sa pag-uunahan sa paggawa ng mga kabutihan sa kapahintulutan ni Allah. At ang pagmamana ng Quran, katiyakang ito ay isang dakilang biyaya. Para sa kanila ay mga halamanan ng walang hanggan sa paraiso. Rito sila ay magsisipasok at sila ay papalamutihan ng mga pulseras na ginto at perlas, at dito ang kanilang kasuotan ay sutla. At sila ay magsasabi ng Alhamdulillah. Ang kaluwalhatian at pasasalamat ay kay Allah, na siyang nag-alis sa amin ng lahat ng kapighatian. Katotohanan ang aming Panginoon ay pinakamampagpatawad at higit na nagbibigay pahalaga sa mabuting gawa, na siya mula sa kanyang habag ay naglunsad sa amin sa tahanan na hindi magmamaliw sa paraiso. Rito ay walang anumang kapaguran ang sasaling sa amin, at dito ay walang anumang pagkapagal ng isipan ang sasaling sa amin. At sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisahan at sa Islam, sa kanila ang apoy ng impyerno, ang ganap na kamatayan ay hindi itinakda sa kanila, upang sila ay mamatay. Alalaong baga, kahit na sila ay pinaparusahan, sila ay hindi mamamatay. Gayon din, ang kaparusahan sa kanila ay hindi magbabawa. Sa gayong paraan namin ginagantihan ang bawat isa na walang damdamin ng pasasalamat. Dito sila ay magsisitaghoy ng malakas sa paghihingi ng tulong. O aming Panginoon, kami ay ibalik niyo muli sa buhay sa mundo. Kami ay magsisigawa ng kabutihan at hindi ng mga gawain na kahinatnan namin noon. Si Allah ay magwika, hindi ba kayo ay binigyan namin ng mahabang buhay upang kung sino man ang nais makatanggap ng paalaala ay makatatanggap nito o makakaalaala, at ang tagapagbabala ay dumatal sa inyo, kaya't lasapin ninyo ang kaparusahan ng inyong mga gawa. At sa zalimun, mga mapaggawa ng kamalian at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ay walang magiging katuwang. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nalilingid sa kalangitan at kalupaan. Katotohanan siya ang may ganap na kaalaman kung ano ang nasa puso ng mga tao. Siya si Allah ang naggawad sa inyo na maging tagapagmana sa maraming salit-saling lahi sa kalupaan. Kahit sino man ang hindi manampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, sa kanya ang kanyang kawalang pananalig, at ang kawalang pananalig ng mga hindi sumasampalataya ay hindi nakapagdaragdag sa kanila sa paningin ng kanilang Panginoon, maliban sa kanyang pagkamuhi. At ang kawalang pananalig ng mga hindi sumasampalataya ay hindi nakapagdaragdag sa kanila maliban sa pagkalugi. Ipagbadya o Muhammad, inyo bagang isinaalang-alang? Alalaong baga, sabihin ninyo, ipaalam sa akin ang mga tinatagurian ninyo ng mga katambal na inyong tinatawagan maliban pa kay Allah. Ipakita ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa mundo, o mayroon ba silang bahagi o parte sa kalangitan, o pinagkalooban ba namin sila ng aklat kahit sila ay nananangan sa katibayan ng galing doon. Hindi, ang zalimun, mga mapaggawa ng kamalian at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ay walang ipinapangako sa bawat isa sa kanila maliban sa mga panlilinlang. Katotohanan si Allah ang nagtatangan sa kalangitan at kalupaan. Kung hindi, ang mga ito ay hindi makapagpapatuloy na makapanatili. At kung sila ay hindi makapagpatuloy na makapanatili, walang sinuman ang makapagtataguyod sa mga ito na makapanatili sa kanilang kinalalagyan, maliban sa Kanya. Katotohanan siya ang pinakamahinahon
ang lagi nang nagpapatawad. At sila ay nanunumpa kay Allah sa kanilang pinakamabuklod na sumpa na kung ang isang tagapagbabala ay dumatal sa kanila, sila ay higit na mapapatnubayan kaysa sa anumang bansa o pamayanan na nauna sa kanila. Datapot ang isang tagapagbabala, si Muhammad, ay dumatal sa kanila. Ito ay walang naidagdag sa kanila, maliban sa pagtutol sa katotohanan. Sila ay tumalilis dahilan sa kanilang kapalaluan, sa kalupaan, at sa kanilang pagpapakana ng kasamaan. Datapot ang masasamang pakana ay sumasakop lamang sa kanya na gumagawa nito. Ngayon, sila ba ay makakaasa ng anumang pagkikitungo, maliban kung paano pinakitunguhan ang mga tao noong una? Datapot kayo ay hindi kailanman makakatagpo sa pamamaraan, alalaang baga, nakagawian ng palakad o paraan ni Allah ng anumang pagbabago, at kayo ay hindi kailanman makakatagpo ng pamamaraan ni Allah, alalaang baga, ang kanyang pagpaparusa sa mga nagtatakwil sa mga propeta ng anumang pagbabago. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at kanilang namalas kung ano ang kinasapitan nila na mga nangauna sa kanila, bagamat sila higit na malakas sa kanila at kay Allah. Walang ano pa mang nasa kalangitan at kalupaan ang makakaalpas o makasisiphayo sa kanya. Katotohanan siya ang ganap na maalam, ang pinakamakapangyarihan. At kung parurusahan ni Allah ang sangkatauhan ng ayon sa kanilang ginawang kasalanan, hindi siya mag-iiwan sa ibabaw ng kalupaan ng kahit ng isang nabubuhay o gumagalaw na nilikha. Datapot kanyang binigyan sila ng palugit sa natataningang panahon. Ngunit sa pagsapit ng kanilang takdang taning ay dumating na ang panahon ng kanilang kamatayan. Katotohanan si Allah ang ganap na nagmamasid sa lahat ng mga alipin. Surat Yasin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Yasin. Ako si Allah ay nanunumpa sa Quran, natigib ng karunungan, alalaong baga, hitik sa mga batas, katibayan, at aral. Katotohanang ikaw o Muhammad ay isa sa mga sugo sa tuwid na landas. Ito ay isang kapahayagan na ipinadala niya, ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain, upang iyong mapaalalahanan ang isang pamayanan na ang mga ninuno ay hindi napaalalahanan, kaya't sila ay hindi sumunod sa mga aral ni Allah. Katotohanan, ang salita ng kaparusahan ay ganap na naging totoo laban sa kanila, kaya't sila ay hindi sasampalataya. Tunay nga, kami, si Allah ay naglagay sa kanilang leeg ng mga tanikalang bakal na umaabot hanggang sa kanilang baba upang ang kanilang ulo ay hindi makatungo. At kami ay naglagay ng hadlang o panakip sa harapan nila at hadlang o panakip sa likuran nila, at sila ay aming tinakpan upang sila ay hindi makakita. Magkatulad lamang ito sa kanila, kahit na sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi mananampalataya. Mapapaalalahanan mo lamang siya na sumusunod sa tagubilin ng Quran at may pangangamba sa pinakamahabagin na si Allah, na kung saan ay walang nakamamasid. Ibigay mo sa kanya ang magandang balita ng pagpapatawad at nag-uumapaw na gantimpala sa paraiso. Katotohanan kami ang nagbibigay buhay sa mga patay, at kami ang nagtatala kung ano ang kanilang ginawa at kung ano ang kanilang iniwanan na mga bakas, at ang lahat ng bagay ay aming isinulit sa maliwanag na aklat o lawh al-mahfuz. At iyong ihantad sa kanila bilang halimbawa ang kasaysayan ng mga naninirahan sa bayan nang may dumatal sa kanila ng mga sugo. Nang aming suguin sa kanila ang 2 sugo, sila ay kapwa nila tinakwil. Kaya't aming pinalakas sila sa pamamagitan ng 3 sugo na nagsasabi, katotohanan kami ay mga sugo na isinugo sa inyo. Sila na mga tao sa bayan ay nagsasabi, kayo ay katulad lamang namin na mga tao, at ang pinakamahabagin na si Allah ay hindi nagpadala ng anumang kapahayagan. Kayo ay gumagawa lamang ng mga kasinungalingan. Ang mga sugo ay nagsabi,
Ang aming Panginoon ang nakababatid na kami ay mga sugo na isinugo sa inyo. At ang aming tungkulin ay ipahayag sa inyo ang maliwanag na mensahe. Ang mga tao sa bayan ay nagsabi, para sa amin, nakikita namin na kayo ay may dalang kamalasan, kaya't kung kayo ay hindi titigil, katotohanan kayo ay babatuhin namin, at isang kasakit-sakit na pagpaparusa ang malalasap ninyo sa amin. Sila na mga sugo ay nagsabi, ang iyong kamalasan o kasamaan ay nasa inyong sarili. Tinatawag ba ninyo na kamalasan o kasamaan ito kung kayo ay pinapaalalahanan? Hindi, kayo ay mga tao na sumusuway sa lahat ng hangganan ng paglabag at nagsisigawa ng malalaking kasalanan. At mayroong isang lalaking dumating na tumatakbo mula sa malayong bahagi ng bayan na nagsasabi, o aking pamayanan, sundin ninyo ang mga sugo. Inyong sundin sila na hindi nanghihingi ng anumang kapalit at pabuya mula sa inyo. Sila na tuwid na napapatnubayan. At bakit ako ay hindi sasamba sa Kanya, kay Allah, na Siyang lumikha sa akin, at kayong lahat sa Kanya ay magbabalik? Ako ba ay magtuturing pa sa pagsamba maliban sa Kanya ng iba pang Diyos kung ang pinakamahabagin na si Allah ay magnais sa akin ng kapinsalaan? Ang kanilang pamamagitan ay walang magiging silbi sa anumang kaparaanan. Gayon din ako ay hindi nila maililigtas. Katotohanan, kung magkagayon, ako ay masasadlak sa maliwanag na kamalian. Katotohanan, ako ay sumasampalataya sa Panginoon ninyong lahat. Magsipakinig kayo sa akin. At dito ay pinagbadya sa Kanya na pinatay ng mga hindi sumasampalataya. Pumasok ka sa halamanan sa paraiso. Siya ay nagsabi, kung nalalaman lamang ito ng aking pamayanan, ng aking Panginoon na si Allah ay nagkaloob sa akin ng kapatawaran, at ako ay tinalaga niya na mapabilang sa mga ginawaran ng karangalan.